Sa video na ito mga ka-dreamers, dito na po tayo sa aming munting sakahan sa Mukas, Tambalang, Salog, Zamboanga del Norte para sa ating Luya Farm Plantation Preparation. Ito yung ginagawa natin mga ka-dreamers. Nagtatabas po tayo ng makapal na damo dito sa area na yan. Dito sa ilalim ng mga niyogan. At kasabay nito mga ka-dreamers ay sinimula na rin natin yung paglilinis sa ating mga puno ng niyog para maiwasan yung daga, ika nga. Sa katunayan, marami po talagang bunga ng niyog na nasasayang ito. Sayang dahil sa daga. Iyon ay dahil sa sobrang kapal ng damo at yung mga bunot na pinagkuprahan ay inilagay at iniwan nila dito sa mga puno ng niyog sa pagitan. Kaya napakamaling proseso ng pagkukopra yung nagagawa nila rito nung unang panahon. Kaya ngayon, ang layunin natin ay linisin yung area na ito. Tanggalin yung mga bunot na pinagkuprahan at yung puno ng niyog, talagang i-clear natin to. Sa katunayan mga ka-dreamers, kung mapapansin niyo yung puno ng niyog na ito ay wala po siyang malalaking bunga na makikita. Yun ay dahil sa inubos po siya ng daga na dito lang talaga napupunta sa ground. Ito kung mapapansin nyo, napakadaming bunga ng niyog, maliliit pa. Ayan, hindi po siya lumaki na. Talagang inuubos ng daga. Kaya ngayon, pangunahing layunin natin dito ay linisin. Dahil sa sobrang makapal na po itong damo na to. Ayan mga ka-dreamers, kung mapapansin niyo, ito yung sinasabi kong bunot na mali. Yan. Dito iniwan yung bunot. Maling-mali po talaga. Yung ginagawa natin dito mga ka-dreamers, ilang araw na. Halos 4 na araw na ako dito. Dahil sa sobrang makapal po talaga yung damo ito. Ayan kung mapapansin niyo, malapit na nating hatulan to sa inaharap. Sa pamamagitan ng naglagablab na apoy ay susunugin natin to para malinis tong ground na ito na ating napagtagumpayan ng tabasin. Ika nga, mananabas ang damo para tuluyang malinis yung ating area. At kasabay nito mga ka-dreamers, tinipo na rin natin yung mga niyog na tumubo dito sa gitna ng ating munting sakahan para magkaroon po tayo ng coconut replanting dito sa lupaing ito. Halos 4 na hektarya. Dito pa lang to sa lugar na ito. Dito tayo magpo-focus ngayon kasabay ng ating Luya Farm Plantation sa hinaharap. Nagsorbe po ako dito sa lugar na ito mga ka-dreamers after ng bagyong Benta kung ano yung mainam na crops na maring ipunla dito sa lugar na ito. At dahil sa talagang buhaghag yung lupa rito mga ka-dreamers, may halong pinong-pinong buhangin ay tapakainam sa Luya Plantation. Kaya ito yung ating pangunahing project ngayon na magkaroon tayo ng first project para magkaroon din tayo ng binhi ng luya na mas maraming binhi ay ito. Nililinis ko tong lugar na to. Ayan, dahan-dahan para ihanda yung ating kahit isang sakong luya muna panimula para magkaroon tayo ng mas maraming binhi sa hinaharap para matugunan yung kahilingan ng aking ama noon bago siya sumakabilang buhay na sana magkaroon na po ng separation title yung aming lupaing ito sa hinaharap matapos natin. At ito yung aking naisipan, yung Luya Farm Plantation nang may sakatuparan natin yung separation title sa hinaharap nitong munting sakang ito mga ka-dreamers. 6 na hektarya sa kabuuan hanggang dun sa area na yon sa mataas na elevation. Medyo matarik na bundok na po siya yung 3 hektarya. Pero dito sa kapatagan na to, kulang-kulang po to 4 na hektarya ay talagang napakainam sa niyugan. Ito din yung bakas ng bagyong Benta. Makikita niyo yung puno ng niyog na binuwal mga ka-dreamers. Ayan, ito pa siya. Pero after ng dilubyo, yung mga pagsubok na pinagdaanan natin sa area na to ay
gawan po natin siya ng paraan para maging masigla muli yung ating mga pananim. At sa hinaharap, kukumpunihin pa natin itong lugar na ito hanggang paitaas para tuluyang malinis yung ating mga puno ng niyog. Bukod dito sa Loya Farm Plantation, dito sa area na to. Second elevation po to siya mga ka-dreamers, along the river bank. Kaya mainam po siya sa luya dahil sa area na. Ayan yung ilog para sa ating source of water kapag magkaroon ng droughts sa hinaharap. Kaya kung baguhan ka pa sa aking professional account, Dindo Buenasuerte, FB page Dreams Visions TV, YouTube channel Dreams Visions TV, maaari niyo po akong tulungan sa pamamagitan ng inyong pag-follow at pag-subscribe. At sa hinaharap sa aking mga pangitaing panaginip ayon sa Biblia, mga tanda at kababalaghan bago ang dakilang araw ng Panginoong Hesukristo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless.